nakakapagod. Sabi ko, sabay tapo ng bag ko sa itaas ng kama ko. Tinanggal ko muna yung sandals ko at minasahe yung dalawang paa ko. Nasa kondo ako ngayon. Hindi na kasi ako nakatira sa poder ng mga magulang ko dahil gusto kong maging independent on my own. Gusto ko yung kumita ng pera ng walang tulong na galing sa kanila. I came from a wealthy family na kung anong gusto mo, may bibigay nila kaagad. Hindi ako yung pinanakin nila mami na nakukuha yung gusto ko at kahit na mayaman kami. Dahil sabi ni mami, pag hindi na kami mayaman sa pagdating ng panahon, marunong kaming dumiskarte at humanap ng paraan. Kaya siguro, pagka-graduate ko ng college, dumiretso na agad ako sa pagbibusiness. Huminga ako ng malalim bago ibinagsak ang sarili sa kama. Damang-dama ko talaga ang pagod sa buong katawan ko. Naramdaman kong bumibigat na yung talukap ng mata ko. Sabay biglang may nag-doorbell. Bumangon na lang ako at isinuot yung bunny slippers ko at pumunta sa pinto. Miss Yap, yung order niyo po. Ay, oo nga pala. Muntik ko pang makalimutan. Thank you. Sabi ko sabay abot sa kanya ng bayad. Pumunta ako sa may sala at doon ko napagpasyahang kumain. Habang manonood ng TV, inilapag ko na lang yung pagkain sa may mesa. Sabay nag-Indian seat. Pagkatapos kong kumain, pinatay ko na yung TV at dumiretso sa loob ng banyo at nagpakalunod sa loob ng bathtub. Grabe ang lamig at ang presko sa katawan. Nang matapos na akong mag-half bath, dumiretso na kagad ako sa kwarto with my nightgown. Hindi naman ako natatakot na baka may makakita dahil exclusive yung kondong ito. Kinuha ko yung magazine na New Issue at ang front cover ay si Michael Tan. He is the one and youngest successful businessman in the city. He's handsome, yes, I admit it. Siya na yata ang perfect boyfriend material na hinihiling ng lahat ng kababaihan. No, let me paraphrase that one. Hindi pala lahat. Dahil hindi ako belong sa kanila. Kung gustong gusto nila si Michael Tan na yan, well, not me. Dahil hate na hate ko siya simula pa nung high school kami. He is my greatest competitor since then. Sa scores, quizzes, exams, even in rankings. Nag-graduate ako ng high school bilang isang salutatorian while him, valedictorian. Inis na inis ako sa kanya noon. Isang point lang yun lamang sa akin eh. Let's not bring that one again. Mas lalo akong naiinis sa kanya. Itinago ko na lang yung magazine at nahiga na lang sa kama. Hanggang sa naramdaman kong nakatulog na pala ako. Morning comes. At maaga akong nagising kaya maaga din akong nakapunta sa cafe. This is another busy day dahil Monday ngayon. At kapag Monday, more customers will come. Kaya maaga akong pumunta para makatulong din ako sa mga tao doon. Good morning, miss. Bati sa akin ng isang waiters dito sa cafe. Actually, this is my business. At kahit na maliit lang siya, marami pa rin pumupunta. Binati ko rin yung isang waiters na dumiretso na sa loob ng aking opisina. Another busy day, sabi ko sa aking sarili at napaupo sa swivel chair. Matagal na akong nakatunganga at nag-iisip ako kung anong pwedeng gawin. Kukunin ko na sana yung netbook. Bigla na nang may kumatok sa pinto sa opisina ko. Inayos ko muna ang aking sarili ng konti. Ayoko kasing
pinapulaan ako ng mga trabahante ng cafe. Come in. Sorry to disturb you, miss, pero bigla po kasing nawalan ng malay si Claire. Mahinang sabi niya pero sapat na para marinig ko yung sinabi niya. Bumuntong hininga na lang ako at tumayo sa upuan ko. Is he okay now? Yes, miss. Dinala po namin siya sa ospital. Sabi niya sa akin habang nakayuko. Good. Tara na sa baba. Marami pa naman tayong customer ngayon. Sabi ko sa kanya. Bumaba na ako pagkatapos kong magbihis. Dagsa lahat ng mga customer ngayong Lunes kaya kailangan ng mabilisang galaw para hindi sila mainip. Though okay naman yung services namin dito and so far wala pang isang customer ang nagre-reklamo. Pumunta na ako sa isa sa mga cashier para tulungan si Jean. Kapag wala kasi yung isang trabahante ko, ako yung pumapalit bilang cashier. Sa sobrang dami ng customer, hindi na ako tumitingin kung sino man ang bumibili. I just greet them and take their orders para mas madali. Hi Jane, can I order Corolero Latte? Nabigla ako nang sinabi ng customer kaya napatingin ako sa kanya kung bakit kilala niya ako. Bakit siya pa? He gave me a bittersweet smile for me. Eto, imbiyerno na naman dahil sa kanya. Michael Tan. Jane Yap, nice to meet you again. I really hate him. His handsome face, his manly acts, everything about him. So what brought you here, Mr. Tan? Tanong ko sa kanya na may paghalong pagkakairita. He just smiled and he looked directly to me. Let's not talk here, Miss Yap. Ang dami pa kasing customer na nakasunod sa akin. Let's just talk over my table here. After you've done. And my order. Preskong sabi niya sa akin. Asa namang pumila pa siya. Sa haba-haba ng pila dito sa loob. I am so sure na nakasingit lang yung lokong yun. Sayang naman. Hindi na natin kasabay si Mr. Tan. Oo nga Akalain mo yun? Marunong siyang pumila. Usap-usapan ng mga babaeng nasa likod ng pila ni Mr. Tan. Hindi pa rin ako naniniwalang pumila siya. Nakasingit nga lang yun Asa namang pipila yun. Bandang 5:00 ng hapon nang mag-close na yung cafe ko. And guess what? Andun pa rin si Michael Tan. He waited for so many hours. Tinanggal ko na yung apron ko at pinuntahan agad siya. May malasakit din naman ako sa mga taong naghihintay. Nasa harap na niya ako at siya naman ay nakatingin lang sa akin. I rolled my eyes and umupo sa may upuan sa kaharap niya. Magsasalita na sana ako, bigla niya akong inunahan. Miss Jane Yap, I want you to be my business partner. Huh? You're what? I don't need to repeat what I say, Miss Yap. Kainis talaga tong lalaking to. Buwisit sa lahat ng buwisit sa mundo. Kainis! I don't want you to be my business partner. You may go now. Tinalikuran ko na siya at maglalakad na sana ako palayo nang maramdaman kong hinawakan niya yung kamay ko. Nabigla ako. Hindi dahil sa paghawak niya sa kamay ko, kundi sa spark na naramdaman ko a while ago. Bakit kakaiba ang nararamdaman ko sa taon to? Inis na inis nga ako rito. Pero parang may kilig. Totoo ba to? Hinatak ko yung kamay ko sa pagkakahawak niya. Nabigla siya sa ginawa ko. Look, Miss Yap, kung galit ka man sa akin, just please don't bring it to the business.
Hindi unlad ng cafe mo kung daladala mo yung galit mo sa isang tao. What the? And who the hell is he? Para pagsalitaan niya ako ng ganyan. Wala kang paki. And pwede ba? Kung yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon, I tell you na nagsasayang ka lang ng oras mo. Mataray na sabi ko sa kanya at patabog na umupo sa upuang katapat niya lang. I have some proposal for you and your cafe. Pag-iiba niya ng topic. I just rolled my eyes and hindi na nagsalita pa. Baka kung saan pa mapadpad tong usapan naming dalawa eh. Here, if you let me, isasali ko sa list ng mga best coffees. I've tasted yung 5 sa mga best coffee nyo rito. He post. And if my client will like or love your coffee, then I'll give you 0.5% of share and income of this product. Ha? Ano? Hindi kita maintindihan. I want your coffee, Miss Yap. And I'll also want you, Mr. Tan. Yan ang tumatakbo sa isip ko. Wait. What the hell, Jane? You don't want him, right? You hate him. Remember? Erase. Hindi ko narinig yung sinasabi niya at hindi ko na rin naiintindihan. Basta bumubulong sa isip ko na gusto ko si Mr. Tan. Nakatingin lang ako sa kanya, lalo na sa gwapo niyang muka. Ang ganda ng kulay ng mata niya, ang hugis ng mata, ang tangos din ng kanyang ilong. Feeling ko tuloy gusto kong pisil-pisilin yung ilong niya. Those lips. I want to taste those kissable lips. I want him. I really, really want him. Miss Yap, hindi ko na malaya na nakatunga na pala ako habang nakatitig sa kanya. Iniwas ko agad yung tingin ko sa kanya. Grabe. Nakakahiya. So ano na? Let me think about it. Sure, and think it's getting late. I'm going to give you my calling card. Just call me if you're okay with it. See you around, Miss Yap. Grabe. Ang ganda pa rin niya. Hindi pa rin siya nagbabago kahit tulad dati. Honestly, crush ko talaga si Miss Yap. Since high school days pa, until now. I really don't get my feelings for her. Hindi ko alam kung mahal ko pa ba siya o gusto ko lang. But one thing for sure, I want her. And I know she want me too. Alam ko naman na hindi siya nakikinig sa akin kanina and she's staring into my lips. Naisip ko tuloy na gusto niya akong halikan. Well, about that business thing, I planned it all along para magkasama naman kaming dalawa. Back in high school and college days, palagi ko siyang nakakasama, especially pag may academic contest na nagaganap sa school or internal school competition. Always kaming magkasama dahil top 1 ako, siya naman yung top 2. Kaya nga, inis na inis siya sa akin dahil kahit anong gawin niyang hindi niya ako malalampasan. I used to tease her before. I used to annoy her and make fun with her. As the time passed, my feelings for her is growing and now it's hard for me to determine if it's love or like geese. Sounds like gay but true. 22 years of existing in this world, wala pa akong nagiging girlfriend. Oo, madami nagkakaroon gusto sa akin. Maraming nagpapakyut, maraming kinikilig. Anong high school ako, wala akong niligawan. Dahil feelings ko si Jane is enough for me. Nung college naman, hindi rin kasi.
palagi kaming magkasama ni Jane at akala nila kami ni Jane, which is not true. Hindi ko na namalaya na nandito na pala ako sa labas ng unit ko. Ganun ba ako kalalim mag-space out? I immediately grabbed my keys and opened the door. Pagkabukas ko ng pinto, itinapon ko na agad yung bag ko sa itaas ng kama and as well as my body. Inaantok na ako. Pagkapikit ko ng mata ko ay mukha kaagad ni Jane yung nakita ko. This is not good. Napabangon na naman ako at pumunta ako sa CR para maghilamos when my phone ring. Agad naman ako lumapit sa side table at kinuha yung phone ko. Unknown number calling. I slide my fingers to answer my key. Hello? That voice. Si Michael Tan ba to? She asked pero hindi pa rin ako umiimik sa kanya. I love to hear her voice. Nang pakiramdam ko na parang ibababa niya na yung phone, nagsalita na ako. May narinig din kasi akong parang nabasag. Hey, are you alright? Nag-alalang tanong ko sa kanya. Yes, I am. And pwede ba? Crop that caring side of yours. Nakakairita. As usual, pag ako na ang kausap niya nabubwisit siya. Ganoon naman palagi. And I'm used to it. So, ba't nabatawag ka? About that proposal, I already read it. And well, I agree with it. And yeah, that's all. Good night, Michael. Good night, Michael. Whoa. She called me by my name. Really, huh? Surprising. Pinatay ko na yung phone and nakahiga na ako sa kama. Nakatingin na ako sa taas at hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. She agreed. So, ibig sabihin, makakasama ko na naman siya. But this time, for good. Naramdaman kong babagsak na yung talukap ko when I hear her voice again. That sexy voice makes me want her more and more. Ginugulo ko yung buhok ko, then suddenly I feel something hard down there. Not again, buddy. Girls really are powerful. They can make you hard in just a single sexy kiss. I want you, Jane. I'm willing to give you my... Gusto ko ikaw ang makauna sa akin, Jane. Sa kabilang banda, kanina pa rin pagulong-gulong sa kama. Hindi na makatulog pagkatapos tumawag yung mokong na yun. Seriously, Jane? Tinawag mo siya sa mismong pangalan niya. Gosh, hindi ako to. Dinagdagan pa ang boses niyang medyo husky and sexy. Ice cream and frustration. Anong nakain ko? Bakit feeling ko I have some feelings for him? Hindi kaya nahulog na talaga ako sa kanya? Dati pa? Kaya ngayon ko lang na-realize. Jane, you hate him, right? You hate him to the moon and back. Ay gosh, nababalo na ata ako. Pati sarili ko kinakausap ko na. Puwisit na lalaking yun. Kainis. Kinuha ko na lang yung unan ko at tinakpan ko yung mukha ko. Ano ba naman yan? Pati sa pagpikit ko, yung labi niya ang nakikita ko. What the hell happening to me? Umalis ka sa isip ko. Yung Michael Tan na yun. Nung umalma ako ng konti at kinuha ko yung book na kabibili ko lang kanina. And as usual, romance and general fiction. Genre na naman. Hindi pa ako nag-uumpisa sa kakabasa pero
I feel something down there. Anong ginagawa mo sa akin, Michael Tan? Why do I have this feeling that I want you really bad? I am still... But what the... Every time I saw your lips, I feel so diversionized by those sexy kissable lips. Gusto ko, Michael Tan, na ikaw ang kumuha ng unang karanasan ko. Yan ang isa sa mga pangarap ko. Mapagbigyan mo kaya ako?